Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, LTFRB tiniyak na walang phase-out ang magaganap sa PUVMP. PPA nagbawas ng biyahe sa mga barko bunsod ng hanging amihan. China kinondena ang pagbati ni PBBM sa bagong halal na presidente ng Taiwan. Senado bukas sa posibilidad na matuloy ang Chacha. Halos 300 apektado ng abot bewang na baha sa Davao de Oro, inilikas. UCPD humingi na ng paumanhin sa pamilyang Valdez matapos kumalat online ang video ng pagkasawi ng aktor. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, sa mga nagdaang protesta na isinagawa ng ilang transport groups ay siniguro ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 4A na walang phase-out sa mga jeep ang magaganap. Danizel Lopez para sa balita. Nagbigay ng kasiguraduhan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 4A na walang phase-out sa mga jeep ang mangyayari sa pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Pahayag ni LTFRB Region 4A Regional Director Renwick Rutacio, sa pagmomodernisa ay hindi kabilang dito ang pagtatanggal sa mga tradisyonal na jeep. Paliwanag pa niya ang mga lumang jeep na hindi na maaaring bumiyahe dahil sa matinding usok nito ay iyon lamang ang papalitan ng mga bagong unit. Dahil tanging roadworthy na mga traditional jeeps kung tawagin ng pamahalaan ang maaari na lamang bumiyahe. Tiniyak din ni Rutacio na hindi maapektuhan ang mga commuters dahil sa dami na rin ng mga PUVs na nag-consolidate. Kabilang din dito ang pagsisiguro na mayroong sapat na tulong na may aalok ang Department of Labor and Employment o DOLE para sa mga maapektuhan ang kabuhayan. Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang anggulo naman, ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB nitong Lunes, umabot na sa 77% ang mga rehistradong operators ng jeep sa Metro Manila. Pagtitiyak ni LTFRB Regional Director Zona Raset Tamayo, ang indikasyong ito ay nagsasabing magiging sapat na ang pampublikong sasakyan sa Metro Manila. Dagdag pa niya, base sa isinagawang route mapping ng LTFRB, ay wala umanong mangyayaring aberya sa sektor ng public transport. Sa kabilang banda, muli na namang niyanig ng magnitude 5 na aftershock ang Surigao del Sur nitong Lunes, ika-15 ng Enero. May lalim itong 27 na kilometro kung saan tectonic ang pinagmulan ng lindol. Wala naman umanong inaasahang danyo sa aftershocks pang inaasahan rito. Matatandaang nauna nang naiulat ang pagyanig na magnitude 7.4 na lindol sa parehong lugar noong ika-2 ng Disyembre noong nakaraang taon. Samantala, nagsagawa ng cleanup drive ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa creek ng Quezon City kahapon, ika-16 ng Enero. Ito ay upang alisin ang mga tambak na basurang bumabara at pumipigil sa daloy ng tubig. Bagamat may trash trap man na harang, kinailangan pa ring hakutin ang basura para hindi na umabot pa sa mga pumping stations at konektadong daluyang tubig. Samantala, panawagan ng ahensya sa mga residenteng malapit dito na maging responsable sa pagtatapon ng basura. Nagpahayag si Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ng kanilang planong palakasin ang produksyon sa agrikultura, pagpapababa ng gastos sa pagkain at pagpapataas ng kita sa pagsasaka at pangingisda.
Anya, nilalayo ng ahensya na makamit ito sa loob ng 3 taon sa pamamagitan ng digitalisasyon, post-harvest systems, makabagong infrastruktura sa pagsasaka at pagpapalawig ng access sa merkado. Bilang bahagi nito, nangako din ang kalihim na baguhin ang mga batas upang mas maging angkop ito sa napapanahong issue sa pagsasaka at iba pang kaugnay na sektor. Para matiyak ang kaligtasan sa pantalan ay nagbawas ng biyahe ang Philippine Ports Authority o PPA dahil sa malakas na hanging dala ng amihan. Mula sa karaniwang 30 na biyahe ng mga roll-on, roll-off o roro kada araw ay naging 25 na lamang ito. Kaya't inabisuhan ng PPA ang mga pasahero na gumamit muna ng ibang ruta na kanilang sasakyan. Sa ating ulat panahon, sa pagtindi ng epekto ng shear line sa Mindanao, asahan pa rin ang posibleng flash floods o pagguho ng lupa rito. Maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan ang asahan sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro at Camarines Norte. Gayun din ang pulupulong mga pag-ulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. DOH Secretary Teodoro Herbosa tutol sa pagtaas ng PhilHealth contribution. DND paiigtingin ang pagpapatupad ng operational security at cybersecurity sa bansa. China, kinundena ang pagbati ni PBBM sa bagong halal na presidente ng Taiwan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Muling naulirat ang China sa pagbati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong halal na Taiwanese President Lai Ching-te. Pakinggan natin muli ang ulat ni Francis Riodique. Huwag maglaro ng apoy. Iyan ang isang babala ng China nang magalit ito sa pagbati ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Taiwan newly elected President Lai Ching-te. Dahil rito pinatawag ng China ang Philippine Ambassador para ito'y magpaliwanag sa aksyon ng ating Pangulo at ito na nga'y binigyan ng isang babala. Ang babala ay mula sa isinusulong na One China policy ng China na dapat respetuhin ng Pilipinas. Samantala sinabi ng Malacanang at iba pang foreign relations experts na walang nilabag ang Pilipinas at may kanya-kanya tayong pananaw at interpretasyon pagdating sa pagbasa ng One China policy. Ang soberanya ng Pilipinas mula sa mga ganitong paninindak ang siyang mananaig at umaakto lamang si Pangulong Bongbong Marcos na ayon sa kanyang kapasidad na sovereign head ng isang bansa. Ang China ay naghihinagpis sapagkat ang kanilang partido na nilaban sa partido ng President-elect ay natalo. Malaki ang nakataya sa nakaraang Taiwan elections at nagsalita ang boses ng mamamayan na kahit kailanman ay hindi sila magpapatinag sa China. Si President-elect Lai Ching-te ay isang matikas na tagapagsulong ng isang independeng Taiwan at yun ang nakapagpanalo sa kanya bilang Pangulo na binigyang papuri naman ni Pangulong Bongbong Marcos na siya namang labis na kinagalit ng China. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Senado malapit nang bumigay sa Charter Change Initiative ng mababang kapulungan. Pakinggan ang ulat ni Jade Buhoy.
Isang political move na maaaring magsapinal ng Charter Change Initiative ng House of Representatives. Pinatawag ng Malacanang ang liderato ng Senado upang ihabilin na sila na ang sumuri at magmungkahi ng babaguhin na economic provisions sa 1987 Constitution ng bansa. Nagbigay ng pahayag si Senate President Juan Miguel Zubiri na nakipagpulong siya pati ang ilang mga liderato sa Senado at Kamara na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Malacanang. Aniya, naging mainit at makulay ang kanilang diskusyon. Hanggang sa matapos ang pagpupulong, pumayag ang liderato ng Senado na sila na ang mangungunang magsuri ng aamyendahang economic provision sa ilalim ng konstitusyon. Ang nasabing pag-aaral ay maaaring tapusin ngayong Enero ng isang subcommittee ng Constitutional Amendments na pangungunahan ni Senador Aquilino Ococo Pimentel Jr. para magsumite ng rekomendasyon sa Pangulo ukol sa limitasyon sa foreign investments. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Matatandaang itinaas ng PhilHealth ang contribution rate ng mga miyembro nito mula sa 4% hanggang 5%. Ngunit tutol dito si DOH Secretary Herbosa. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Depensa ng PhilHealth ang pagtaas ng contribution rate mula sa 4% na ngayon ay 5% na ay upang mas mapalawak at mapaganda ang serbisyo nito sa mga miyembro nito. Nasa desisyon na umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung isususpinde ang contribution hike na ito. Ang hike na ito ay inalmahan naman ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa. My stand is continued suspension of the increase until we have the actuarials actually. I don't think PhilHealth will go under. Ayon pa sa kalihim, kahit na tinatayang 17 bilyong piso ang karagdagang kita ng PhilHealth, may sapat na umano itong budget upang maisagawa ang mga serbisyo nito. Kanyang mungkahi, imbis na pataasin ang contribution sa PhilHealth, ay mas paigtingin na lamang ang health financing, gawing mura ang mga gamot at pagandahin ang mga serbisyo nito. Aniya, gawing science-based ang pagdidesisyon ukol rito. Dagdag pa niya, dapat natignan ito ng mas malawak na perspektibo dahil maaari namang gumawa ng interbensyon katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang hindi na kailangan pang tumaas ang contribution rate. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Alinsunod sa layuning mapaigting ang operational at cybersecurity sa bansa, kasalukuyang naglalatag ng mga pagbabago ang Department of National Defense bilang tugon dito. Tunghayan ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Upang mapaigting ang operational security at cybersecurity sa bansa, kasalukuyang binabago ng Department of National Defense o DND ang mga proseso at alituntunin ng ahensya. Ito ay matapos si hayag ni DND Secretary Gilberto Teodoro sa kaniyang naging conference na may temang Fortifying Cyber Cooperation Towards Digital Security na inorganisa ng Strat-based ADR Institute at Embassy of Canada sa Manila Polo Club kamakailan. Ayon kay Teodoro, kailangan magkaroon ng redundancy sa supply ng mga mahalagang kagamitan na kontra sa kasalukuyang just-in-time inventory system na itinatakda ng pamahalaan. Kabilang din dito ang pagsasaayos ng mga operational security sa pamamagitan ng pagbabago ng individual security, facility security, hanggang sa digital hygiene at seguridad ng arkitektura na gagamitin sa mga computer system. Dahil dito, inaasahan ng kalihim ang pagpapaabot ng tulong at suporta ng mga like-minded partners tulad na lamang ng Canada, lalo na sa pangmatagalang kooperasyon sa layuning ito. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Agad na tinugunan ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang maritime incident na kinasasangkutan ng MV Star Sabang na aksidenteng tumagilid bunsod ng mabigat na kondisyon ng panahon sa katubigan sa Bayangan Island, Zamboanga del Norte, kamakailan. Ang MV Star Sabang ay may bitbit na humigit kumulang 170 tonelada ng semento na umalis mula Cebu patungong Zamboanga.
Nasa kabuuang 13 distressed crew ang matagumpay na nailigtas at maayos na nakarating sa Bayangan Island. Sa kabilang banda, nitong kamakailan lang ay nailigtas ng Philippine Coast Guard o PCG ang 7 katao, kabilang ang mga bata at 7 crew ng isang motor bangka na nasa panganib sa katubigan ng Zabato Gamay, Rojas City sa Capiz. Ayon sa crew, ang motor bangka ay namatay sa kalagitnaan ng Olotayan Island dahil sa isang mechanical issue. Natagpuan ng Coast Guard Search and Rescue Team ang nasabing barko sa humigit kumulang 10 milyang sa hilagang kanluran ng Zapato Daco, Mayor Island. Ayon sa PCG, ang mga pasahero at crew ay inilipat sa rescue boat habang ang distressed motor bangka ay hinila patungo sa pinakamalapit na isla para sa seguridad nito dahil sa hindi magandang kondisyon ng dagat. Muling nakipagtulungan ng Philippine Air Force o PAF at PTT Philippines Foundation Incorporated o PTT-PFI sa isang civil military operations activity sa pamamagitan ng paglulunsad ng paaral program nitong kamakailan lang bilang pagpapakita ng dedikasyon sa edukasyon. Ang paaral program ay isa sa mga inisyatibo sa corporate social responsibility ng PTT-PFI na naglalayong matustusan ang mga kagamitang pang-edukasyon ng 2,000 mag-aaral mula sa mga paaralang sinusuportahan ng PAF sa iba't ibang lokalidad. Kinikilala rin ito ang mga miyembro ng Supreme Student Council Society of the Philippines at binibigyang diin ang kanilang mahalagang kontribusyon sa pamumuno at paglago ng estudyante. Susunod sa News Force. PAGCOR naabot ang 285.27 billion pesos gross gaming revenue record para sa taong 2023. Halos 300 apektado ng abot-bewang na baha sa Davao de Oro, inilikas. BI nagbabala sa publiko laban sa paglabag ng batas ukol sa paglabas ng bansa. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Sa patuloy na pagbabalik normal makaraan ang pandemya, patuloy ang pagbabalik sigla at kita ng Gaming Corporation ng bansa. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Naabot ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang record na 285.27 billion pesos para sa gross gaming revenue o GGR ng bansa sa taong 2023. Ito ay matapos ang kamakailang pahayag ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco. Ang revenue na ito ay mas mataas ng 11.22% sa pre-pandemic na kita ng Gaming Corporation na umabot sa 256.49 billion pesos noong 2019. Base sa datos ng korporasyon, ang pinagsama-samang mga resort sa bansa ang nananatiling may pinakamalaking ambag sa pie chart na may 207.48 billion pesos para sa taong 2023 na sinundan ng mabilis na pagtaas ng sektor ng electronic games na may 58.16 billion pesos. Dahil dito, nabanggit ni Tenco na planong palawigin ng Gaming Corporation ang suporta nito sa e-games buhat ng phenomenal growth nito sa bansa. Kaugnay nito ay pinaplano din ng PAGCOR na mag-ambag ng higit sa 200 bilyong piso mula sa GGR ng korporasyon ngayong taon sa kanilang mga lisensyadong kasino mula sa Entertainment City sa Metro Manila, Clark, Cebu at Fiesta Casinos sa Rizal at Poro Point.
Samantala, inaasahan naman ng PAGCOR na makakamit ang Philippine GGR projection na nasa 336.38 billion pesos ngayong taon, lalo na sa nakatakdang pagbubukas ng mga bagong integrated resort na makakadagdag sa kita ng korporasyon. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nasa 275 pamilya ang inilikas dahil sa nararanasang pag-ulan sa Davao de Oro. Nagresulta ito sa abot-baywang na pagbaha at pagguho ng lupa sa hindi bababa na 6 na barangay sa mga munisipalidad ng Nabunturan, Mawab at New Bataan. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Nakabantay naman ng Coast Guard Station Davao de Oro sa mga residenteng inihatid sa evacuation centers at sa mga mangangailangan pa ng agarang rescue operation. Nagbabala ang Bureau of Immigration sa publiko ukol sa paglabag ng immigration laws, kasunod ng pagpapabalik sa bansa ng mag-asawang Pilipino mula Lao. Tunghayan ang balita mula kay Jade Buhoy. Nagpaalala ang Bureau of Immigration o BI sa mga nagnanais lumabas ng bansa na sumunod sa batas ukol sa immigration. Ito ay matapos ang insidente sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA kung saan ang 2 Pilipinong mag-asawa ay ipinabalik sa Pilipinas bunsod ng pagiging biktima sa illegal recruitment sa bansang Laos. Ayon sa ulat, noong 12 ng Enero nang lumisan ang mga biktima sa Pilipinas patungong Malaysia. Payag pa ni BI Commissioner Norman Tansinco, ang mga biktima ay na-recruit gamit ang Facebook bilang telesales agent na pinangakuan ng 40,000 na buwanang sweldo. Ayon sa pagkakaalala ng mga biktima, sa kanilang pagtungo sa Malaysia, agad silang inilipat sa Bangkok ngunit gamit lamang ang speedboat upang makatawid sa Laos nang hindi kilala ang kanilang mga kasama. Matapos ang pagtungo, 8 buwan silang namalagi sa Laos bilang telesales agent para sa isang online casino. Ngunit doon sila nakaranas ng pamamisikal na abuso mula sa kanilang amo. Bahagi naman ni Tansinco, halos 800,000 piso ang binayad ng mag-asawa upang masigurado ang kanilang kalayaan. Kaya't agad nilang tinawagan ang mga kaanak sa Pilipinas at humingi ng tulong sa Philippine Embassy. Bunsod nito, nagpahayag siyang mahigpit na kinakailangan ng mga Pilipinong nagnanais tumungo abroad na sumunod sa legal na proseso. Hindi lamang para sa kompletong dokumento, pati na rin para sa kanilang kaligtasan kung may mga hindi inaasahang insidente ang maganap. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos kumalat ang video online ng pagkasawi ng aktor na si Ronaldo Valdez, ay humingi na ng paumanhin ang Quezon City Police District o QCPD sa pamilyang Valdez. Makibalita kay Daniza Lopez. Humingi na ng paumanhin ang Quezon City Police District o QCPD sa pangyayari kung saan kumalat ang video na nasa operasyon ng pagkasawi ang aktor na si Ronaldo Valdez. Ito ay naganap sa buwan ng Disyembre noong nakaraang taon na siyang kumalat agad sa social media. Matatanda ang nais ng aktor na si Jano Gabes ang public apology dahil na rin sa pagkalat ng mga sensitibong impormasyon. Pahayag ni QCPD Chief Brigadier General Rodrigo Maranan, mayroong administrative charges na haharapin ang miyembro na nagbideo ng operasyon. Siniguro naman ni Maranan na ipapatupad ang istriktong operasyon upang maiwasan ang mga ganitong insidente. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, LTFRB, tiniyak na walang phase-out ang magaganap sa PUVMP. PPA, nagbawas ng biyahe sa mga barko bunsod ng hanging amihan.
China, kinondena ang pagbati ni PBBM sa bagong halal na presidente ng Taiwan. Senado, bukas sa posibilidad na matuloy ang Chacha. Halos 300 apektado ng abot bewang na baha sa Davao de Oro, inilikas. UCPD, humingi na ng paumanhin sa pamilyang Valdez matapos kumalat online ang video ng pagkasawi ng aktor. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.